makikitid. Muslim ka pa rin ba? Hindi. Wala, eternal na ako. Pag sinabing eternal ka, wala kang identity. Wala kang identity. Hindi nga tao tingin mo sa sarili mo eh. Ang tingin mo sa sarili mo eternal. Ang tingin mo sa sarili mo eternal being. Ang tingin mo sa sarili mo ay nagmula ka doon sa source, sa eternal source. Yung Muslim, Christian, Jew, labels lang po yan, mga kaibigan. Division, separation lang yan dito sa 3D time space reality. Separation lang yan dito sa mundo. Ginawa yung mga religion para i-separate, divide and conquer ang mga tao para pag-awayin. 'Di ba? Pag Muslim ka, ang kalaban mo sino? Mga Hudyo. Pag Kristiyano ka, ang kalaban mo sino? Mga Muslim. Oh, nakita mo yung cycle, pinag-away-away kayong lahat. 'Di ba? Hindi masamang gumamit ng label, pero huwag kayong makikipagpatayan dahil lang sa label. May purpose din ng label, mga kaibigan. Ang purpose ng label is to describe an idea, to describe a concept. Pero, okay yung walang problema yun. Katulad niyan, nagsasalita ako, gumagamit ako ng mga terminolohiya para i-describe ko sa inyo yung mga konsepto, malalalim na konsepto at mga ideolohiya. Make sense, mga kaibigan? Nagme-make sense ba sa inyo yung salitang label? Kung makapagsalita, akala mo may lamang katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Ang ginagawa kasi ng mga ganitong content creator, ginagamit nila ang Biblia at ang Diyos, tapos hinahaluan nila ng kasinungalingan. Ewan ko lang kung may nakakaunawa sa Biblia na maniniwala sa taong ito, dahil alam naman natin na walang katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Tatlong bagay ang sasagutin natin sa kanya. Una, ang sinasabi niyang siya ay eternal. Alam naman po natin kung saan nanggaling ang tao. Ang sangkatauhan ay nanggagaling sa unang taong ginawa ng Diyos, si Adan at Eva. Kaya nga ang sabi ng Diyos, humayo kayo at magpakarami. At ito ay sa pamamagitan ng pag-meet ng egg ng babae at saka ng sperm ng lalaki. Doon nagpasimula ang pagdami ng sangkatauhan. Okay? Kaya mali yung kanyang sinabi na siya ay eternal. Dahil nung nang-meet ang sperm saka egg ng babae, nagiging embryo, nagiging fetus, hanggang sa isinilang, hanggang sa tayo ay nagkaroon ng kamalayan sa sanlibutan ito. Yun po nagpasimula ang ating buhay. Kaya mali yung kanyang claim sa kanyang sarili. Pangalawa, yung sinasabi niyang siya ay wala ng identity. Talaga ba? Hindi ka na ba makilala bilang Pilipino? Wala ka na bang address na matutunton ng sino man? Wala ka bang pinag-aralan na school? Hindi ka na ba matitrace dahil wala ka ng identity? Mali yung kanyang claim na naman. Mali yung una, mali yung pangalawa, tsaka mali yung itong pangatlo. Dahil ang sabi niya, ang mga religious group ay labels lang daw at nakadesenyo ito sa pag-aaway o sa pagtatalo. Una, kung Biblia ang ating pag-uusapan at disenyo ng Diyos, ang Panginoon ay hindi po niya idinisenyo ang tao para makipaglaban sa kapwa-tao. At lalong higit ang iglesia ng Panginoon ay hindi nakadesenyo upang makipagbaka sa kanino man sa pisikal. Dahil ang sabi sa Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we are wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness and high places." So tayo po ay nakikipagbaka spiritual. Kaya nga po, kahit ang mga totoong Kristiyano ay pinag-uusig ng mga hindi mananampalataya, tayo ay patuloy na lumalago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, hindi po sa pamamagitan ng pakikipagbaka sa laman, at hindi po sa kipagpatayan. Kung titignan niyo po ang Book of Acts, makikita niyo po kung paano lumago ang Kristyanismo or ang Iglesia ng Panginoon. Yan ay sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ay kaligtasan sa mga nagsisapmalataya. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Ito ang kaparaanan ng Diyos upang maibalik tayo sa kanyang fellowship. Ito ang kaparaanan ng Diyos upang hindi tayo mapahamak sa kapahamakan ng impyerno. Ito ang kaparaanan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya upang tayo ay bigyang karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya yung kanyang claim na siya ay eternal na daw, wala ng identity, at itong mga religious group ay nakadesenyo sa pagkipagbaka, ay hindi po yun ang itinuturo ng Biblia at hindi po yun ang
prinsipyo ng Diyos. Kaya pag-iingat po kayo sa mga content creator na inyong pinapakinggan kung ito ba ay sang-ayon sa itinuturo ng Biblia. Dahil sila ay gumagamit ng Biblia at binigyan nila ng sariling kaunawaan. Gaya nga ng sinasabi ng Biblia, maraming darating na babaguhin ang kasulatan, kailang ititwist ang katotohanan at ililigaw ang marami. Kaya pag-ingatan niyo po ang inyong pananampalataya na hindi kayo madaya sa kanila at hindi kayo mailigaw.